So, hello mga me. Good morning. So, oras nga pala dito is 10 a.m. So, wait lang. Hindi nga pala maganda yung pakiramdam ko today. And then, supposedly, aalis kami ni Daddy Ralph, kami ni Dodong Max din, para sunduin yung ate Ana niya sa Pony Park. Kasi, ito yung last day niya. Doon magstay. So, ngayon, hindi ako sumama kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Tapos medyo masakit yung tiyan ko na parang, this time kasi parang sensitive yung pagbubuntis ko. Ilang minuto lang ako nakatayo, so masakit na siya agad. Ilang minuto lang ako naglalakad, so masakit na siya agad. And then, dapat nga magla-lunch kami sa labas kasi in-invite kami ng parents sa friend ni Ana. Pero, yeah, I decided na lang to stay and si Max din natutulog. So, as you can see mga mi, tulog na tulog yung anak ko. So, ngayon, dito na lang muna ako sa bahay dahil parang napapagod na rin ako sa kaka-travel namin. Araw-araw na lang umaalis. Parang hindi ko kaya. So, ngayon, mag-prepare muna ako ng breakfast kasi kanina si Daddy Ralph nag-prefer siya ng breakfast. Pero, hindi ako nag-join kasi parang hindi pa ako gutom. Wala ako sa mood, di pa ako. Parang, ewan, iba talaga pakiramdam ko ngayon. Napagod ako. Na parang ayaw ko madisturbo. Alam niyo yung pakiramdam. So, sabi ko sa kanya, ikaw na lang umalis. Dito na lang kami dahil wala akong sumod talaga sa biyahe. Tapos, kung pwede nga lang, ipadala ko na lang sa kanya si Max para, alam mo yun, parang wala akong ibang gagawin. Kundi, nakahiga lang ako kanina. So, yun nga. So, but first, magbe-breakfast muna ako. So, parang spaghetti na lang siguro yung kakainin ko yung natira namin na dinner kagabi. Or else, magbe-bread ako. Ewan. Tapos, mahilig ako sa kape mga me. Since nagbubuntis ako sa first, born ko, hindi talaga ako umiinom ng gatas. So, kape lang talaga ako. Yung Nescafe 3-in-1. Doon ako lagi, parang, hinahanap-hanap ko siya everyday akong nagkakape. Pero, once in a time lang. So, yun. One yung kung mag-prefer ng breakfast. And, yeah. So, ngayon kasi parang medyo heavy na yung pakiramdam ko. Yung parang, minsan hindi ko talaga maintindihan. Parang magkakape na lang siguro ako at magbe-bread. Since may bread naman ako dito. So, ito yung parang brunch na rin. Kasi late breakfast, 10 a.m. na. And then, magla-lunch na rin mga ilang oras. So, late na naman ako magla-lunch nito. At least si Daddy Ralph, parang sa labas ata siya kakain kasama si Ana dahil nga inimbita sila ng lunch. So, ako, ito na lang muna. Parang tinatamad kasi ako. Gusto ko nga sanang magluto ng kanin. Parang, kaso lang, tinatamad talaga ako today. So, parang gusto kong uminom ng kape. Mag-bread tayo mga ngayon. Wala nga pala akong butter. Alam mo yung yung peanut na butter. Gusto ko yung peanut na butter. Hi mga mi, ito nga pala yung lagi kong iniinom. Nescafe 3-in-1. So, ewan ko pa, sabi nga nila, hindi daw maganda sa buntis na nagkakape. Pero alam ko naman yun, kaso lang, parang hindi talaga ako mahilig uminom ng gatas. Alam mo, parang hindi ko siya malunok. Hindi ko taste talaga yung gatas. So, kahit nasabihin natin fresh milk, itong powder siguro parang oo. Pero sa ngayon, ayaw kong pilitin sarili kong uminom ng hindi ko naman bit. Yung ganun. So, dito na lang muna tayo. Mag-Nescafe ako for breakfast. So, every morning talaga mga mi, nagkakape ako.
Morning lang talaga. Pero si Daddy Ralph kasi, araw-araw yun, ilang beses yun umiinom ng kape. So, kahit ilang beses ko siyang pagsabihan na i-minimize niya yung pag-iinom niya ng kape. Kasi alam niyo yun, parang mas marami pa siyang naiinom na kape kumpara sa tubig. Siguro sa isang araw, mga 10 times siyang nakainom ng kape. Minsan nga, binibigyan ko na lang ng tubig kasi hindi niya talaga naalala. Nakakalimutan niya palagi na uminom. So, yun. Ayoko na lang siyang pilitin na pa-stop siya kasi baka mamaya yun pa yung dahilan. Magtatalo lang kami lagi. Minsan nga, tinatawanan na lang ako. Parang ayaw niya makinig sa advice ko. Ganun talaga kasi sila. Parang nasanay na sila na everyday coffee hanggang gabi yun. Yung ganun. So, bahala na siya. Buhay niya yan eh. Pero nakakatulog naman siya. Pero minsan nga, nahihirapan siya matulog sa gabi. Sabi ko nga sa kanya, i-minimize mo kasi. Dapat uminom ka rin ng tubig. So, yun. Minsan nakikinig, pero minsan hindi. So, hinayaan ko na lang. Parang ako kasi yung na-stress. Parang culture na kasi nila yun na ganun talaga. Wait lang, ano papalaman ko sa bread ko? So, mga may nagbubukas ako ng ref. So, wala nga palang ibang laman yung ref namin ngayon dahil dinalangan namin lahat doon sa Ana. So, ito nga pala yung laman ng ref namin. May sausage ako dito. Pero tinatamad talaga ako magluto. Ito. Ayun na to. May juice dito mga. May kaso lang hindi ako mahilig din uminom ng juice. Para hinahanap po yung chocolate na cream. Ito. Ito nga pala. Nutella na lang. Nutella na lang. May luto nga palang itlog dito kasi si Daddy Ralph nagluto siya ng itlog last time. Kaso lang, di naubos. Tapos, may natira akong pasta. Ito. Pero wala akong sa mood kumain ng pasta today. So, yun lang. So, hello mga mi. Breakfast tayo. Ay, brunch na pala. So, anyway nga pala, dito sa Germany, hindi kompleto yung breakfast nila pag walang butter. So, every time talaga na kumakain sila ng breakfast, ito yung napapansin ko. Kasi sa Pilipinas, di ba yung butter ginagawa tong panggisa or pangloto. Dito mga main ako, hindi kompleto yung breakfast pag walang butter. So, dapat, lagyan mo muna ng butter yung bread mo. Yung bread nila hindi ganito. Iba yung bread nila, medyo matigas. So, hindi ko siya bet. So, lagyan mo muna siya dito. Parang pangpalaman siya, ganun. So, bago yung ibang mga sahog nila, ano ba tawag dyan. So, ako naman din. Sanay ako. Dati, first time ko dito, nung nakita ko sila naglalagay ng butter, sabi ko kay Daddy Ralph, ba't kailangan mo lagyan ng butter yan? Kasi yung butter pang luto yan eh. Oil yan eh. Tapos sabi lang, masarap daw, ganon. So ako naman, iyo pa ako dati. Kung masarap dyan. Ganon pa ako may. Tapos, di naglaon din eh. Sinubukan ko. So yun, nung na-try ko siya, ay masarap din pala. Mas malinamnam siya pag may butter. So, yun. So, bago ko siya nilalagyan ng ibang cream na palaman, yung bread ko, nilalagyan ko muna siya ng butter. So, ngayon, mag-chocolate tayo dahil hindi ko alam kung anong taste na gusto kong kainin today. So, ito. Masarap talaga siya, may promise. Kahit anong butter na gagamitin nyo, tapos lagay nyo sa bread, tapos bago nyo lagyan ng palaman. So, mas malinamnam talaga siya. So, ngayon, every time na kumakain kami ng breakfast, nagbabutter na rin ako. Hindi na rin ako sanay na kumain na walang butter kasi parang nasasanay na rin ako ganun. Pero hindi ko lang damihan yung chocolate kasi medyo sobrang tamis sa akin. So, ganito lang siya.
Tapos, syempre, yung coffee. Hindi mawawala sa akin yung coffee. Sobrang init. Nilagay ko kasi siya sa microwave ulit dahil napalamig kanina. Tasty talaga siya. Pero hindi siya dry, ganun. Alam nyo, di naman siya malamig dito kasi summer nga ngayon. At lang nilalamig ako. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko today. Kaya, yun. Kaya ako nang paiwan din. Diba? Parang minsan bigla na lang sumasakit yung tiyan ko. So, yeah. So, mga may tatapusin ko muna yung breakfast ko and then siguro after nito magre-relax muna ako kasi hanggang ngayon pero yung tiyan ko parang kumukulo na di ko maintindihan yung feeling na alam niyo yun. So, siguro hanggang dito na lang mga mi. Hindi ko na kayo isasabay sa breakfast ko. So, yeah, thank you so much for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. Like, share, subscribe.